Kung may kilala kang mas matandang kaliwete, malamang ay kinailangan nilang matutong magsulat o kumain gamit ang kanang kamay at sa maraming bahagi ng mundo. Karaniwan pa ring gawain na pilitin ng mga bata na gamitin ang kanang kamay dahil ang kanan o right ay nangangahulugang tama o mabuti, hindi lang sa Ingles. Sa maraming iba pang wika rin, ngunit ang pagiging kaliwete ay labis na minamasama. Kung gayon, bakit nga ba ito nangyayari? Sa kasalukuyan, halos ika-10 bahagi ng populasyon ng mundo ay mga kaliwete. Ipinapakita ng ebidensyang arkeolohikal na ganito na ang sitwasyon sa loob ng 500,000 taon, kung saan halos 10% ng mga labi ng tao ay nagpapakita ng mga kaugnay na pagkakaiba. Nagpapakita ng ebidensya ng paggamit ng kaliwang kamay at salungat sa inaakala ng marami ang pangalan ko ay posisyon. Ay mahalaga, tulungan ka sa iyong pamilya. Sa identical na kambal, gaya ng sa sinumang magkakatid, ngunit ang iyong ina ay porsyentong pagkakataon. Tanging 10% lang ang kaliwete. Tila ito'y natutukoy sa isang pag-itsa ng dice. Ang ebolusyon ang nagbunga nitong maliit na proporsyon ng mga kaliwete. Bakit iniisip ng karamihan na ito isang sorpresa at imahe? Laban sa ang magpasalamat sa isa't isa ay mas makakabuti dito. Isa itong halimbawa ng negative frequency dependent selection, ngunit ayon sa mga prinsipyo ng ebolusyon, ang mga grupong mayroong relatibong kalamangan taon. Napakarami na nila kaya hindi na isang pambihirang bentahe. Kaya sa isang purong kompetitibong mundo sa 50 ng populasyon, itinutulak naman ng cooperative pressure ang distribusyon sa kabilang direksyon. Sa golf, kung saan ang performance ay hindi nakadepende sa kalaban, 4% lamang ng mga nangungunang manlalaro ang kaliwete, isang halimbawa ng mas malawak na phenomenon ng pagbabahaginan ng kagamitan. Kung paanong mas madaling makahanap ang mga batang potensyal na manlalaro ng golf ng set ng mga right-handed na club. Marami sa mga mahahalagang instrumento na humubog sa lipunan ay idinisenyo para sa mayoryang right-handed dahil ang mga kaliwete ay hindi gaanong sanay sa paggamit ng mga kagamitang ito at dumaranas ng mas mataas na antas ng aksidente. Hindi sila gaanong magiging matagumpay sa isang purong kooperatibong mundo at sa huli ay mawawala sa populasyon. Kaya sa pamamagitan ng tamang paghula sa distribusyon ng mga kaliwete sa pangkalahatang populasyon, pati na rin sa pagtutugma ng datos mula sa iba't ibang palakasan, ipinapahiwatig ng modelo ng pananatili ng mga kaliwete bilang isang maliit ngunit matatag na minorya ay sumasalamin sa isang ekilibriyo na nagmumula sa sabay-sabay na epekto ng kompetisyon at kooperasyon sa paglipas ng panahon. At ang pinakanakakaintriga ay kung ano ang masasabi sa atin ng mga numero tungkol sa iba't ibang populasyon mula sa baluktot na distribusyon ng pagkakaliwete o kanan sa mga kooperatibong hayop hanggang sa bahagyang mas malaking porsyento ng mga kaliwete sa mga kompetitibong lipunan hunter-gatherer. Maari pa nating matuklasan na ang mga sagot sa ilang mga palaisipan na maagang ebolusyon ng tao ay nasa ating mga kamay na.